Parang hindi po natin nadinig noon na inahilin tulad ni dating Pangulong Duterte ang sarili niya kay Ninoy. Kung hindi kay... Meron po siyang sinabi mismo, sinabi pa niya dito, and I quote, Hitler massacred 3 million, actually it's supposed to be 6 million Jews. Now there is 3 million, what is it? 3 million drug addicts in the Philippines. There are. I'd be happy to slaughter them. At least if Germany had Hitler, the Philippines would have me. Number one, sinabi ba talaga ni Digong yun? Yes, sinabi ho niya. Gusto raw niyang maging H ng Pilipinas. Sinabi niya talaga yun. Duterte, happy to slaughter drug addicts like H massacred Jews. September 30, 2016. Sinabi ho niya talaga yan. Ito, nabanggit ko na ito noon. Nung una pa lang tumulak si former President Rodrigo Duterte sa Hong Kong, ano sinabi ko sa inyo? Dadating ang panahon, nasasabihin ng kampo ni Rodrigo Duterte, ninininoy kami. So, pupuntahan natin ngayon kung ano nangyari. VP Sara binalaan si FPRRD na baka magaya kay Ninoy Aquino kung uuwi ng Pilipinas. Yun ang gusto niya, umuwi. Nais kasi daw ni FPRRD na umuwi ng bansa upang mangampanya sa darating na halalan kung saan kumakandidato siya bilang alkalde ng Davao City. Yun ang gusto niya. Gusto niyang umuwi. Sinabi ko din sa kanya yon. Sabi ko, yung kagustuhan mo na umuwi, iyan din yung katapusan ng buhay mo. Magiging Ninoy Aquino Jr. ka. At sinabi niya sa akin, sabi niya, kung ganyan ang kapalaran ko, then so be it. Basta mauwi ako sa Pilipinas. Eto na, oo. Script to ni Ninoy Aquino, guys. Naalala nyo nung merong interview si Ninoy Aquino na pauwi na siya ng Pilipinas, tapos nagpa-interview siya sa CBN yata o CBS, either of the two. Better have the cameras ready. This is going to be fast. This is 10 seconds, something ganyan. They will assassinate me. They will kill me, ganun. But it doesn't matter as long as I go back to the Philippines, blah, 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 blah. May ganun may ganung clip may ganung clip, guys. Parang ganun din yun. Inulit lang nila yung script. Ang problema dyan, mga kotsero, di ba naman nalaman kung talagang sinabi yan ni Digong. Kwento lang ni Sara yan kwento. Number one, syempre, yung mga demonyong Duterte panatiko, hindi nila nadidistinguish yung katotohanan sa hindi. Kasi nga mga bobo, bulag. So, hindi nila madidistinguish. Tapos, eto pangalawa. Pangalawa is, hindi sila sure na sinabi yan ni Rodrigo Duterte. Hindi naman na-interview si Digong. Kwento lang yan ni Sara. So, hindi natin alam kung totoong sinabi niya yan. Pwedeng tulog si Digong, hindi talaga niya nakausap. Tapos habang tulog si Digong, sumusulat siya, ano kaya sasabihin ko mamaya sa rally? Hindi naman natin talaga alam Pero, mga kotsero, regardless of whether it is true or not, definitely, they're playing the Ninoy Aquino game. Sinagot ito ng Malacanang kahapon. I'm sure napalitaan nyo na yan. Parang hindi po natin nadinig noon na inahilin tulad ni dating Pangulong Duterte ang sarili niya kay Ninoy. Kung hindi kay... Meron po siyang sinabi mismo, sinabi pa niya dito, and I quote, Hitler massacred 3 million, actually it's supposed to be 6 million Jews. Now there is 3 million, what is it? 3 million drug addicts in the Philippines. There are. I'd be happy to slaughter them. At least if Germany had Hitler, the Philippines would have me. So napakalayo pong ipakumpara ang sarili o ikumpara ang dating Pangulong Duterte kay Ninoy Aquino na hindi nagkaroon ng anumang record ng mass murder or crimes against humanity. Mas ninais po ni dating Pangulong Duterte na ikumpara ang sarili niya. Hitler. Sige, since pinag-uusapan natin yung similarities sila, mamaya pupuntahan natin. Number one, sinabi ba talaga ni Digong yun? Yes, sinabi ho niya. Gusto raw niyang maging H ng Pilipinas. Sinabi niya talaga yun. Duterte, happy to slaughter drug addicts like H massacred Jews. September 30, 2016. Sinabi ho niya talaga yan. And another thing, mga kotsero, ulitin ko lang. Kung si Apo Lakay gusto talaga niyang pumatay ng kapwa Pilipino, bakit nung panahon ng 1986 EDSA Revolution, sinabi niya to? At a Palace News conference, his top general argued with him. I understand you gave them orders to wait. I told them to wait because... They are massing civilians near our troops, and we cannot keep on withdrawing. They asked us to withdraw yesterday. When I talked to Mr. Enrile, he said, you talk to you, we withdraw a little. My order is to disperse We cannot withdraw all the time, Mr. President. without shooting them. No, hold on. You disperse the crowd without shooting them. At a Palace News The infamous, you disperse the crowd without shooting them. Pagkakataon na ni Apo, kung tunay siyang diktador, pagkakataon niya yung
EDSA Revolution para ipakita kung gaano siya ka-diktador. So, mga kotsero, it doesn't make sense na ikumpara mo si Apolacay kay Rodrigo Duterte. Dahil si Rodrigo Duterte ay handang pumatay ng hanggang 3 milyong Pilipino. 1% lang ngayon nagawa niya. Pero mga kotsero, ako, ito si Attorney Claire, kaibigan natin yan. Pero, merong mga bagay na, kasi may sinabi si Attorney Claire na siguro, ang pagkakaiba lang nila, ni Ninoy, at saka ni Digonggong, ay yung aspeto na hindi pumatay ng maraming Pilipino, si Ninoy. Yung pagkakaiba nila ni Ninoy. Pero sa ibang mga bagay po, sa ibang angulo, pareho-pareho sila. Papakita ko sa inyo kung saan sila nagkapareho. Ang title po ng libro na to, mga kotsero, ay ito, 5 Years of the New Society ni Ferdinand Edralin Marcos. Ayan, 5 Years of the New Society. Kasi nung panahon pala ni Apolacay, mga kotsero, pag siya, di pa may SONA. Kasusulat siya ng libro. So, ito yung simula 1973 hanggang 1977. Kasi first 5 years. Punta ngayon natin yung isang pahina doon tungkol kay Ninoy Aquino. Appendix A. Resolution of the Executive Committee of the National Security Council on the application of for temporary release by Benigno Aquino Jr. So, arestado na si Ninoy neto at gusto niyang kumampanya. So, humihingi siya ng paalam, nagpapaalam siya kung pwede daw siyang lumaya panandalian para lang makakampanya. Ang sabi po ng Executive Committee, hindi siya pwedeng palayain. Bakit? Because, number 1, he is guilty of Number 1. Bakit? Because siya daw ay nahatulang guilty sa pagpaslang kay Cecilio Sumat. Isang barangay captain daw yan sa Pampanga na pinaghinalaan nila na nagbibigay ng impormasyon sa Philippine Constabulary tungkol sa galawan ng CPP-NPA. So, in November 1967, inutusan niya sa Hacienda Luisita si Commander Sumulong, Commander Dante, Commander Cruz, Commander Melody, Peter Ilocano, and Puryok. Nag-meeting sila at iniutos niya doon kay Commander Dante na ipaslangin si Cecilio Sumat. Next, subversion. Kasi nga, nung panahon niya, pinupondohan niya ang CPP-NPA. Siya ang nagpopondo sa mga violenteng rally na nagaganap sa Maynila. Parang ginagawa din ngayon ni Rodrigo Duterte at ni Kibuloy, yung partido nila, ang nagpopondo ng mga rally. Can you see the pattern? Tapos, iba pa to, yung sa tinulungan niya yung NPA na i-raid ang PMA. Aquino gave aid and comfort to the sworn enemies of the state. Nagkanlong siya na miyembro ng CPP-NPA. Aquino used the Hacienda Luisita as a haven for the dissidents. So, yun, nagkakanlong siya. Di ba si Rodrigo Duterte, friendships with the CPP-NPA. Ginawa rin niyang kanlungan ng Hacienda Luisita ng NPA dahil doon, hindi sila maaresto. Sounds familiar na ang isang lugar ay ginawang kanlungan ng mga kriminal. Shout out sa mga Pogo Boss na dumadaan ng Davao City para makatakas. Shout out kay Alice Go na dumaan ng Davao City para makatakas. Shout out kay Harry Roque na unang nagtago sa Davao City bago tumulak papuntang Tawi-Tawi para tumangas. Sounds familiar? Kanlungan ng mga kriminal ng Davao City. So, may pagkakapare-pareho, di ba? Illegal possession of firearms. Yung kay Digong naman, hindi naman illegal possession of firearms yun kasi lisensyado. Pero siya ay merong ilan? 500? 600 yata? Na baril. Enough for a private army. Ito pa. Aquino was the only LP leader absent from the bomb Plaza Miranda rally. Noon, teorya lang yan. Ngayon, proven true na si Ninoy Aquino ang mastermind ng Plaza Miranda bombing. So, ang sabi po ng National Security Council, dahil sa kanyang relationship with the CPP-NPA, hindi pwede talaga siyang bigyan ng permiso para makalaya. So, pag sinabi ni Sara Duterte na baka magaya ka kay Ninoy, syempre, si Sara Duterte is just referring to the assassination of Ninoy Aquino. Ninoy card talaga yan. Pero kung pag-aaralan mo pa ng mas malalim, mas malalim pa bahagya, marirealize mo, may pagkakapareho talaga sila ni Ninoy Aquino. Pareho silang traidor sa bansa. Si Ninoy nakipag-connive sa Amerika, si Digong nakipag-connive sa China. Pareho silang mamamatay tao, pareho silang nagkakanlong ng kriminal, pareho silang naipagsabuatan sa mga terorista, at last but not the least, pareho silang may political ambition. At yun lang ang nagtutulak sa kanila na gawin ang mga gusto nilang gawin sa politika. Si Ninoy at saka si Digong has more similarities than differences. Nagkakaiba lang, mga kotsero, doon sa anggulo ng EJK. To which, I would agree with Yusek Claire na doon sila nagkaiba. Sa ibang mga aspeto, sa ibang anggulo, parehong
pareho sila. Oo. Wala silang pinagkaiba.